Okay, so mga kapatid, good morning to all of you. Rainy morning, pero by God's grace, parang mas marami pa tayo ngayon ano? Bilang pasimula ng Bible class. So, again, I appreciate your prompt attendance at magsisimula tayo, magpapatuloy tayo ano, sa ating pag-aaral at gaya ng ating makikita, I think andito na, ayan na, ano? Check ko lang mga kapatid kung gumagana yung ating ating clicker. Brother. At parang hindi gumagana yung clicker. But ang ating paksa ay isang pagpapatuloy no, sa ating serye na ating sinimulan dahil sa gusto nating mas lumaki yung offering ng church or pinipilit o pinipiga natin ang mga members ng church para magbigay, but rather it is out of the recognition, pastoral recognition and pastoral heart on my part na ating ma-manage yung ating finances. Alam nyo, sa mag-asawa, kalimitan yan ang pinag-aawayan, no, finances. Isa yan sa mataas, one or two of the top parang issue na hindi pinagkakasunduan. At marami tayong mga kabataan, either nagsisimula magtrabaho o magsisimula na magtrabaho. So gusto natin na ngayon pa lang matutunan nila ang tungkol sa proper management of finances. Yan, Brad. Sorry. Ito na, Brad. Okay na. Mukhang pababa pala. No? Okay. So, bilang balik-aral, inuna natin yung pagpapakita ba't mahalaga na pag-aralan natin ito. And especially ating in-emphasize na yung maling paggamit ng pera will lead to sorrow. Magkakaroon tayo ng kalungkutan, pag-aaway, at ganun din, ang Panginoon ay concerned how we manage money. Napakarami ng mga talata sa Biblia na makikita natin tungkol sa bagay na to. Uh, Ikalwa, atin ding napag-aralan before na yung love for money is very dangerous. No? May danger. Hindi yung pera mismo, kundi yung love for money. At sa ating lipunan, yung materialism or materialismo ang umiiral na kalimitan, sabihin nating attitude or desire ng mga tao ay mag-acquire ng more and more. And then, ganun din, nakita natin yung isang maling turo. Inuna natin yung mga negatibong turo. At ang isang nga diyang kumakalat ngayon, yung prosperity theology, kung saan kailangan kang maglingkod sa Panginoon, parang exchange, exchange deal, ex-deal. No, papalit tayo, maglilingkod ako sa Panginoon. In return, pagpapalain ka materially, di ka magkakasakit, kumaga, all is good and fine. Pero in-emphasize natin na believers will suffer in this fallen world and we should share our blessings kung tayo pinrosper ng Panginoon. And then, bumabalik pala. Sorry. Yan. And then, nakita rin natin, yan, okay na, work na. We can either store treasures on earth or in heaven. So pinakita natin yung parang dalawa lamang ito, either sa langit o sa lupa. Now we're not saying na kailangan kang maging ayan brother, tama, may monitor tayo. Thank you so much. Hindi kailangan na may mga pagkakataon na talagang pinagpapala tayo ng Panginoon. Marami ding mga Kristiyano ang umunlad, hindi naman ibig sabihin masama 'yon. Pero ang mahalaga dito, sino ang ating Panginoon talaga? You cannot serve God and mammon. So we have to invest wisely. Ngayon, last time, nakita natin yung issue ng tithing. At ito, ang ating in-emphasize dito, malinaw yan sa Old Testament. Sa New Testament, wala talagang specifically sinabi, pero ipinakita natin na yung mga new covenant believers have a stronger motivation na magbigay sa gawain ng Panginoon. Pinakita natin na sa Old Testament, minimum yung 10%. Actually, marami silang free will and other kinds of offerings na pag kinuwenta natin, mga 20 to 30% talaga yung kanilang kino-contribute. So hinamon natin ang bawat isa kung ganun ka generous, yung sinasabing nasa under the law pa sila in a way, medyo hindi pa maliwanag, puno pa ng kadiliman, ang pagdating ng tagapagligtas, how much more tayo living on this side of the cross na dapat mag-aspire. Again, it's an aspiration or a desire na maging
ano tayo, maging mag-contribute no sa gawain ng ating Panginoon. Okay, ayan. Ngayon ang lesson natin, picking up from that, no, ikakabit na natin doon sa ating last lesson. Alam naman natin na napakaraming taong naghihirap, no? If we look at the global picture, up to 700 million people daw ang nabubuhay sa 125 pesos sa kada araw. So, isipin nyo, magkano bang budget nyo? Kung meron kayong budget na more than 125 pesos kada araw, ay mas mabuti pa kayo kaysa 700 million people in the world. Pero kung ang budget nyo naman ay 400 pesos kada araw, eh mas mabuti pa kayo sa 3.5 billion people in the world. No? Mas nakakaangat kayo. No? Isipin niyo, kalahati ng mundo yon. Ang mas lamang ang inyong tinatamasa. No? So, then makikita natin na matindi pa rin yung poverty. No? At of course, sa ating bansa din. Mamaya, titingnan natin ng konti yan. Pero in-emphasize ko to kasi nakikita yan ng mga, yung sabihin natin may heart to help others. At dahil nga dyan, nagkaroon ng mga movement like yung communism, socialism, mga political movements and ideology, kasi nakakalunos talaga na makita natin yan. Ano? Pag nakakita kayo talaga ng mahirap na bansa, kasi kala natin mahirap tayo, Pilipinas, nakakikita tayo sa TV, ang yaman ng mga bansa. Pero nung una ko talagang mabisita, yung mas mahirap sa atin, no, noong mga 1990s, binisita ko yung Vietnam, halimbawa, parang bumalik ako sa Pilipinas noong 1960s. No, ganun sila kahirap nung panahon na yon. Talagang parang na-shock ako, na merong palang ganito kahirap na bansa. And never did I know na years later, binisita ko naman ang Bangladesh. Mas grabe, unbelievable. Talagang halos hindi ka makatingin, no? Pag nasa karsada ka, sa dami talaga ng mahihirap. At makita mo talaga sa gabi, nakahiga sila sa bangketa, parang mga suman, yung dikit-dikit, no? At kasi ino-occupy nila yon. Merong isang namamalimos na andun sa island, yung island ng karsada, yung pagitan ng dalawang karsada, yung maliit na island na yon, doon na nakahiga. No? Eh siguro kasi ayaw niyang maunahan siya. Pag umalis siya doon, baka may ibang mamamalimos na mauunahan yung pwesto, so doon na rin natutulog. So, kaya pag nakita mo yung mga ganong kahirapan, talagang maaantig ka. Now, of course, yung Vietnam is so prosperous ngayon, halos mayaman pa sa atin per capita. Pero, yun nga, talagang kung may puso ka, kaya diba sabi nga nila, pag ikaw ay teenager at hindi ka nagkaroon ng, kumbaga, communist o leftist leaning, wala kang puso. Kasi pag teenager ka, makikita mo yung kahirapan, makikita mo yung idealism na nasa puso mo, gusto mo talagang tulungan yung mga mahihirap. Pero pag 20s, 30s ka na, sabi nila, communist ka pa, hindi ka nag-iisip. Kasi makikita mo na wala rin kwenta yung atheistic philosophy na anchor doon yung communism, for example. So, nasa palibot natin yan. Now, sadly, yung mga Kristiyano, lalo na sa West, sa mga Western countries na medyo maunlad, hindi nila masyadong pinapansin or nakakaligtaan nila na merong ganitong issue globally. No, kaya minsan, ang dating natin, mga Kristiyano, para tayo medyo walang pakialam or wala tayong concern sa mga day-to-day na kahirapan na dinadanas ng maraming mga tao. And so, yan ang medyo mahirap ding iwasan. For example, andito tayo sa lugar na ito, and meron tayong mga bina-Bible study dyan sa halimbawa, Patay na Riles, baka ang tingin nila sa atin ay ganun din, isang parang middle class type na parang clubhouse na ang mga nandito lamang, yung may mga sasakyan, merong mga trabaho and so on, wala tayong puwang sa mga less privileged, na mga kapitbahay natin. So ito yung palagi natin dapat bantayan. Otherwise, parang gaya ng makikita natin, magiging kulang yung ating expression ng pag-ibig sa ating mga kapwa. So ito yung pinaka-social backdrop ng ating pag-aaral at yung sa paggamit ng pera. So bilang introduction, makikita natin, God so ordered the world that those with more should help those with less. Ginawa ng Panginoon na hindi siya diretsyong nagbibigay ng pera sa nangangailangan. Dahil soberano ang Panginoon, pwede sanang ganon. Isipin nyo kung binabuti ng Panginoon, lahat ng nangangailangan, meron lang ATM, na may ATM ka coming from the church, halimbawa, bibigay natin sa bawat isa, punta ka lang sa bangko, mag-withdraw ka.
No, kaya ng Panginoong gawin, pero hindi niya yan ang ginawa niya. In fact, hindi lang yung pagtulong sa mahirap, the advancement of His kingdom, at alam mo ba, yung church, kagaya natin, ay nakadepende rin sa voluntary contribution. Hindi tayo kagaya ng mga ibang iglesia or maraming kulto na chinecheck natin magkano ibinibigay ng bawat isa. No? Wala tayong envelope dyan sa likod. Hindi natin alam kung magkano kinikita ng bawat isa. Kaya hindi natin alam kung gano'ng kalaki ang binibigay ng bawat miyembro ng church. Pero, voluntary yan, pero pansinin natin, yung paglago ng gawain ay nakadepende sa pagbibigay ng mga members ng church. Now, yung God's provision ay napakasagana. For most of us, we have more than our basic needs. No? Marami sa atin, more than basic. Ibig sabihin nun, meron kang pagkain, meron tayong nasusuot, meron tayong natitirhan, pero marami sa atin, lampas pa doon. No? Lampas pa doon. Ibig sabihin, nakakabili tayo ng iba pa nating gusto. No? Siguro may cellphone tayo, hindi naman kalumaan. Nakakapagpalit tayo ng damit pag medyo naluluma. So, meron tayong more than the basics. And we even have money for leisure and recreation. No? Marami sa atin may libangan, nakakapag-engage tayo sa mga hobbies. So that means, kasi sabi ng Panginoon, having food and raiment, therewith be content. Di ba? King James pa yun, no? Yung pa yun nasa ulo namin, napakatagal na nun. No, so ngayon, therefore, the question is, are we extending help to those in need? Yung mga nangangailangan, kakatulong ba tayo? And is the church one of our priorities? Marami tayong priority, no? Siyempre, family, mga basic needs natin. Pero yung church ba, kasama dun, mataas sa ating pinapahalagahan. Ngayon, napakalinaw sa banal na kasulatan, sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, 2 Corinthians 9 verse 10, He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. So parang farming yung metaphor dito. No? Ang Panginoon na magkakaloob sa inyo. Buto, tinapay, harvest. And then, sa verse 11, kasi ang context ito yung giving, yung pagbibigay. You will be enriched in every way. Pansinin nyo, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Kasi ang konteksto nito, yung pagtulong sa mga nangangailangan, doon sa may famine, may tagutom sa Judea, sa Jerusalem. So yung mga iglesia na evangelize ni Pablo ay kanyang hiningan o challenge na tumulong. At ang sabi nga dito niya ay, you will be enriched in every way. Pero bakit? Para lang ba sa atin? No, para lang ba ito sa ating mga wants, yung mga gusto natin, no? Kalimitan yan ang pinapansin natin, no? May pera ako, may extra pera ako. Sa wakas, mabibili ko na yung pinakaasam kong sapatos, halimbawa, no? So, kasi nga, minsan, ang tingin natin, hindi naman masama, siyempre may mga needs talaga tayo, pero beyond it, sana ma-realize natin yung enriching na binibigay ng Panginoon. Pag nag-a-advance tayo, financially, lalo na, kailangan kakabit din yan. Ano kaya yung gusto ng Panginoon na aking maging ministry? Bakit kaya ipinagkaloob? Bakit ako ginawang steward nito? No? And in fact, money is a good test of how much we love others. No? Di ba kasabihan na yan, ano? Pag pera ang pinag-usapan, walang pamilya. Di ba? May mga ganyan yung iba, ganun ang kanilang pananaw, no? So, pag pera ang pinag-usapan, walang kapatid-kapatid sa iglesia. No, pera na ito no? So, iba na, no? Nag-iba, di ba? Dati, okay na okay samahan, pero nung pera na pinag-usapan, parang naging nag-iba na, no? So, it tests our love. How much do we really love each other kung may mga nangangailangan at meron naman tayong kakayahan na tumulong? At ganun din, dito makikita natin, tuloy natin, actually, before, yung sa verses 6 and 7, yung pa rin ang context, the point is this, sabi ni Pablo, at familiar to sa atin, passage na to, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart. Ito yung sinasabi nila, wala nang tithing, ito na yung rule ng Panginoon. Tama naman.
not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. No? So hindi yung nagtatights tayo kahit nagmamaktol yung puso natin, di ba? Tapos, pero gusto ng Panginoon, maging cheerful giver tayo. Pero bakit natin ito binanggit? Kasi nga, ang konteksto nito, helping the believers. No? Talagang yung alleviation of, sabihin nating poverty or in their case, famine, no? Yung nangyari sa kanila. And we must help others. Kung mahal natin sila, we must help others with delight. No? Nang merong kasayahan sa ating puso. At ngayon, balikan natin yung sa Old Testament, ano, yung nabanggit na rin natin last time, kung saan sinabi niya sa Deuteronomy 12:6, and there you shall bring your burnt offerings, your sacrifices, pansinin nyo, your tithes, and the contribution. So, merong tithe, pero merong pang iba, contribution that you present. Your vow offerings, your free will offerings, the firstborn of your herd and of your flock. So, pansinin nyo, ang daming klase nilang offering. Yung tithes, isa lang doon. Nung marami pa silang binigay at pinagkaloob. So, again, nabanggit na natin ito last time, reiteration lang to, pag-uulit lamang ito, more than the tithes they give, and believers today have a stronger motivation dapat. Kasi nga, mas malinaw sa atin ang biyaya ng Diyos, ang pagdating ng tagapagligtas, ay yung, kumbaga, ngayon, mga reformed believers nga tayo. Dapat mas malalim yung ating pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. No? At ito'y dapat mag-overflow sa pagiging generous. Ngayon, pag tinignan natin yung ating kaloob ng Panginoon, yung being enriched, no, in every way, and many times, literally, na-enrich tayo, no, lumalago. Kasi yan naman ang trend. Pag ikaw ay nagtrabaho, nagsikap ka sa trabaho, at inutos din ng Panginoon niya, whatever your hands finds to do it with all your might. No? So with excellence, giving all, normally, ang trajectory niya, nasa Proverbs din yan, no? Pag ikaw ay tamad, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Pag ikaw ay masipag, ay meron kang pag-angat. So, kaya in general, kasi yung Proverbs in general yun, ano? Yung mga general observation, malamang, dahil sa ating church, marami sa atin ng young professionals, students, who are going into mga colleges, universities. So malamang, pag nagtrabaho din kayo, yung mga estudyante pa lang ngayon, ay malamang aangat kayo sa inyong mga napiling mga trabaho. At ang temptation ngayon dito ay ating itaas din yung ating standard of living as we prosper sa ating mga trabaho o businesses. Ibig sabihin, dati kontento na tayo, no, 'di ba? Kami nga nagbibiruan noon nung maliliit pa yung mga anak namin, pag dinala mo yan sa Jollibee o McDo, talagang sigawan na, tuwa, McDo tayo, Jollibee tayo. No, pero pag lumalaki na yan, nagkakatrabaho na, ayaw na sa McDo, ayaw na sa tinataas na rin. Hindi na, Shakey's na tayo. Ano, Ganon, 'di ba? Tapos maya-maya, lumaki pa rin ang lumaki. Mamaya, mayroon pang mga ibang restaurant na nakikilala na, or mas alam nila. At yun nga, minsan, kaming mga magulang, nagugulat, mas marami pang alam yung mga anak namin kesa sa amin, ano? O yung mga kabataan. Kasi nga, merong natural tendency na, syempre, sumabay ka dun sa mga dati mong kasabay. Kunwari, yung trabaho mo, naging manager ka na, syempre, kasama mo, mga manager din, doon sila kumakain, doon ka na rin kumakain. So, before you know it, again, hindi natin minamasama, ano? Na halimbawa, yung mga manager, nagpuntahan, kumain sa ano bang restaurant na familiar sa atin, mas magandang restaurant. Sabihin na natin, nasa SM, meron dyan second floor, no? Botejo ba or something. Okay, basta yung mga mahirap i-pronounce na mga restaurant. Okay, andun sila lahat, sabay bigla kang pumunta rin sa turo-turo, andun ka, no? Ayaw kung itaas standard living ko, dito ako. No, syempre, mahirap yan, ano? Hindi natin minamasama yun. No, at talagang meron kasing tamang prudent na pagsabay. O kaya, halimbawa, ang trabaho mo, nagbebenta ka ng condominium. Kunwari, binebenta mong condominium, kunwari lang to, out of thin air, kunwari 50 million yung condominium. Tapos dumating ka doon, pulit-pulit ang damit mo, kumakain ka rin sa tuturo-turo, doon ka nakikita nila, nasa labas ka, maniniwala ba sila na kaya mo magbenta ng 50 million na condominium? Di ba? Baka hindi. So, kung ikaw ay bumili ng magandang kotse, halimbawa sa ganun ng trabaho mo, o kayang, halimbawa, relo mo or bihis mo, hindi ka taka-taka kasi yun yung trabaho mo eh. Kailangan mong i-represent yung kumpanya mo
na yun ang binebenta nyo. No? So what I'm saying is, mahirap maging judgmental sa bagay na to. No, I'm just pointing out sa general tendency na iangat natin yung ating standard of living. So, but God may simply be using us, kaya tinataas yung principle sa 2 Corinthians 9, kaya tayo in-enrich, is so that we may be generous. No? So, in short, nandun yung sana desire na hindi lang para sa atin, kundi para makatulong tayo sa mga nangangailangan. So, yun ang ating gustong i-point out dito, mga kapatid. Ano? Ngayon, tingnan nyo to. Makikita nyo kung talagang ano nangyayari sa bansa natin. No? Noong 2014, 10 years ago, 878,000 kotse ang nabenta. O yung may mga may-ari, mga registered sa buong Pilipinas na to. No? 800,000 ang merong private cars. No? 20 years later, o 10 years later, 2023, 1.4 million na halos. No, in short, halos kalahating milyon ang napadagdag. No? Kalahating milyon. Sa ano lang doon lang sa 10 years na yan, from 800 plus 500, ang laki nun, no? Hindi naman na doble, pero malapit-lapit na, no? Mga 40% or 50% ang increase. Hindi lang, mga 60 nga, no? Percent. So, ayun ang trend talaga ng ating bansa. Kasi dahan-dahan tayong umuunlad. Ang ating aspiration ng ating mga economic managers is to be a middle income country, no? A middle income na tayo pero higher middle income pa, no? So gusto nating umangat pa. Kaya hindi malabong isipin na yung mga kabataan ngayon dito, mga nag-aaral at magtatrabaho, ay hindi mahirap isipin na balang araw, lalong mahigit na yung problema natin kung narito pa sila sa church natin, na yung parking mas maging problema, no? Kasi di ba yun ang kasabihan sa mga school ngayon, like dun sa UP Los Baños, dati halos napaka-high ka mag-park, ang dami, ang luag. Pero ngayon, napakasiloso na sa parking spot. Kasi napakarami na may kotse, pati mga estudyante meron na rin. No, kaya ito, faculty lang ito. Ngayon, hindi lang basta employee lang nung katapat na building ito. No, kung empleyado ka sa ibang building, hindi ka na rin pwede rito. So, dahil nga sa andun yung trend, ano, umuunlad kasi tayo. Nakakagulat, nung nag-research ako dito, yung ating palang spa tourism and real estate fuel sa Philippines, yung wellness na tinatawag industry, $43 billion pala sa Pilipinas. Nasa top 20 tayo. Out of 200 countries, top 20, number 18 ata tayo noong 2023. Ano ba itong wellness na ito? Boom na ito. Ano? Kasama pala dyan, personal care and beauty, healthy living, nutrition, wellness tourism. Hindi ko alam, ano ba yung wellness tourism? Ito ba yung nagpapaspa? Pupunta ka doon sa sa somewhere, Tagaytay? No? At di ko pa nagawa ito in my entire life. Pero napakatindi pala nitong industry na ito. No? At yan nga, meron tayong global rank, yung personal care and beauty. Isipin nyo, number 13 tayo sa buong mundo. Ay, 200 countries yan, kasama dyan ng Europe, Japan, Australia. Number 13 ang Pilipinas na bumibili ng pampaganda. Kaya pala ang gaganda nyo at ang gagawa po. Di naman siguro, Di naman siguro kayo kasali rito. Pero pansinin nyo yan, no? Halos top 10 na tayo, konti na lang. Di ba? So, may extra income ang mga Pilipino. No? So, yun ang concern ko, na mahawa tayo ng mundo. Di ba? Do not conform to the pattern of this world. No? Baka maging ganun din tayo pag hindi tayo magiging maingat. So, ngayon, sa New Testament, ito talaga ang makikita nating ilang beses na in-emphasize. No? So, hindi tithing. Kaya nga sabi nga natin, dapat kumbaga sa standard, minimum yun. Di ba? Merong minimum standards. No? Ang mga eskwelahan, para maging accredited ka. Alam mo, may program ka sa engineering and so on. Yung CHED, no? Na meron niyang mga standards. Sa New Testament, yung mga anti-tithing, sabihin natin, nawala naman sa yun eh. Hindi naman inutos yan. Kasi nga mas mabigat yung mga example na ipinakita. Sabi dito, dito pa rin, 2 Corinthians, the same context yung giving, for they, yung mga Macedonian churches, gave according to their means. Ito yung pinag-aaralan natin, depending on your means, how you have been enriched, magbigay tayo. Pero ang mabigat dito, as I can testify, sabi ni Paul, and beyond. Pansin niyo yun? Beyond your means. Their means, of their own accord. Walang pumilit.
God loves a cheerful giver. No? Hindi ito pilitan. Hindi lang yan, verse 4, kung titingnan natin. At ito, ang napakagandang pagbulay-bulayan natin, no? When it comes to giving. Begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Begging us. No, kasi parang anong nangyari, sabi ni Pablo, wag na, kitang-kita ko, hirap din kayo. Marami rin kayong pangangailangan. Tama na ito. Pero, di ba, isipin mo, hindi Paul, pamakaawa kami sa iyo. Tanggapin mo pa ito. Alam na alam ni Paul na hirap din sila. So, makita niyo yung challenge na yun, ano? Kaya, mas matindi actually, no? Napag-aralan natin sa Mark, I believe, naturo ni Brother Joe yung widow's mite, no? Isipin mo yun, binigay lahat ng widow, ano? At kinumend siya ng Panginoon. So, ang dami nating makikitang ganyan sa New Testament, giving sacrificially. Now, hindi lang yung pagbibigay, it also means giving our best. No, giving our best. Hindi na yung mga tira-tirahan na lang natin, yun ang ibibigay natin. No, mayroong mga panahon na talagang kailangan magbigay tayo ng our best. At yan ang attitude ni King David. No, sabi niya kay Arauna, malala niyo yung lugar na gusto ng Panginoon, magtayo doon, ano, ng altar para purihin ng Panginoon, binigay na ni Arauna kasi hari ito. Tapos para sa Panginoon pa. Sa'yo na yan. Pero ano sabi ni David? No, but I will buy it from you for a price. I will not offer burnt offerings to the Lord, my God, that cost me nothing. Again, very familiar kayo dito, sa passage na ito. Ayaw niya mag-offer na parang baliwala, binigay lang. Hanggat maaari gusto niya ay merong cost or merong halaga yung binigay niya. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. And so, ito yung standard of the new covenant. Itong sacrificial giving, yung handa magbigay. Ano ba yung sacrificial giving? Ito yung giving na may kasama ng aray. No? Yung may aray na, di ba? Kasi minsan may nagbigay ka, wala. Sige, ano lang naman yan, bigay ka ng barya. Kaya minsan, somehow may nagbibigay doon sa namamalimos, di ba? Meron mga namamalimos, kahit 5 pesos, 10 pesos. Kasi yung konsyensya nila, na-assuage na nila o na-pacify na nila, nagbigay na sila eh. No? Mas mahirap magbigay sa isang, halimbawa, mga malapit sa iyo, family, church, na may nangangailangan, halimbawa, na alam mo ng substantial. No? Mas madali yung 5 pesos, parang yung konsyensya mo, napayapa mo na. Kesa yung 5,000 pesos kasi merong emergency na kailangan. No? So ito yung ating kailangan ma-realize, mga kapatid, that when it comes to giving, talagang dapat yung generosity ay naandun sa atin. Okay. Ngayon, tingnan naman natin yung pag-support sa gawain ng Panginoon. Basahin natin yung Matthew 25, 32 to 46. Yan, mga kapatid, Basahin natin yung talata na yan. The very familiar sa atin at the very day of judgment, ito ang makikita natin na binigay ng Panginoon na larawan nung final judgment, 31 hanggang dulo na yan. At kung ating babasahin ito, sundan na lang nyo, mga kapatid, When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, verse 31, then He will sit on the glorious throne. Before Him will be gathered all the nations. He will separate people, one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. And He will place the sheep on His right, but the goats on the left. Then the King will say to those on His right, Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and visit you? And the King will answer them, Truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me. Then He will say to those on His
left. Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not welcome me. Naked, and you did not clothe me. Sick and in prison, and you did not visit me. Then they will answer, saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you? Then he will answer them, saying, Truly I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. Then, and this will go away into eternal punishment, but the righteous into life. So diyan makikita natin, mga kapatid, na yung pagtulong sa mga nangangailangan ay isang palatandaan. Now, hindi ito daan ng kaligtasan. Okay, emphasize natin to. Baka may mga bisita tayo ngayon na malito. Hindi sinasabi ng Panginoon, ito ang daan ng kaligtasan. Bisitahin mo yung mga nasa kulungan, bisitahin mo yung sakit, magbigay ka para maligtas ka. Hindi ganun. Kundi dito ang pinapahayag dito ng Panginoon ay ito'y palatandaan. No, ito'y mga kumbaga bunga ng isang tunay na mananampalataya na meron siyang desire na makatulong no, sa mga nangangailangan. Okay. And so, ngayon, yun naman, so yung church, no, supporting the church, related to that is of course helping the poor. No? It is our duty to help the poor. No? Malinaw yan, both in the Old and in the New Testament. Proverbs 19, verse 7, all a poor man's brothers hate him. How much more do his friends go far from him? He pursues them with words, but does not have them. So yung mahihirap, talagang iniiwan inaabandon mismo ng mga malalapit sa kanya. Tumutulong sa kanila. Pero makita natin, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. Again, yung repayment na ito, hindi ito yung tatawag nating like for like. Hindi ko magbigay ka ng pera, pera din ibibigay sa iyo ng Panginoon. No? Hindi ito ganoon. Bigyan mo siya ng kotse, makakakotse ka rin. Hindi yun ang ibig sabihin dito. Kundi ibig sabihin dito, of course, is the Lord will more than compensate. No? Maaring dito sa lupa o maaring sa langit, hindi natin alam. Maaring in another form. Pero imagine, nagpapautang ka sa Panginoon, no? Meron bang hindi kayang bayaran ng Panginoon? 'Di ba? Kung meron tayong pauutangin, pinakamainam na pautangin ng Panginoon. Ay tiyak na magbabayad siya, 'di ba? Kasi minsan may nanghihiram sa atin, kalimitan iniisip natin, baka hindi na ito mabayaran, okay lang. Dapat ganun ang ating attitude na rin, kasi nga we want to help. Pero imagine sa Panginoon tayo, no? So to help the poor, our brethren, is therefore literally serving the Lord. No, serving the Lord. Genuinely. Pagtulong ito mismo sa ating Panginoon. Ay bakit ba mahalaga ito? Kasi nga sa ating bansa, marami pa ring mahihirap. Ayon dito sa, I think nanggaling na rin to sa mga statistics natin, 22% in 2023 ang masasabi nating nasa poverty, below the poverty line. At yan ay 25 million na mga Pilipino. Marami yun, 25 million. Sa bansa lang natin, ano ba yung mahirap sa bansa natin? Well, ayon dito sa ating, I think NEDA, wala yung taga-NEDA natin, iba na yung pangalan ng NEDA ngayon, no? A family of 5 needs at least 13,700 monthly to cover the basic needs. I think baka Metro Manila to, no? So, kung meron kayong 5 sa inyong bahay, kung 5 kayo doon, at meron kayong 13,700 o pataas, classified kayong hindi mahirap. Di ba? Pero even yan, maliit lang yan, no? Parang, yun lang ba? Ibig sabihin, yung mahirap, talagang hirap na hirap. Biro mo kung 13,700, 5 sila. No? That means, mag-asawa, siguro yon, may anak sila, nag-aaral pa. Clearly, yung 13,700 a month sa 5 tao, talagang hirap na yun. No? So,
So maraming ganyan, 25 million na mga Pilipino ang namubuhay na 5 sila, less than 14,000 naman. No? Yan ang ating makikita. So, ang bilang mga mananampalataya, ang dapat naman nating tulungan ay yung mismong pamilya muna natin. No? At again, nanggaling yan sa utos ni Pablo, 1 Timothy 5 verse 3, honor widows, yung honor doon, hindi lang honor na, well, we honor you, kundi more like give, no? Magbigay, sumuporta, no? Mag-support. Parang yung worthy of double honor, no? Yung those who preach. But if a widow has children or grandchildren, let them first learn to show godliness to their own household and to make some return to their parents. So hindi masama na gantihan natin yung ginawa sa atin ng magulang natin. For this is pleasing in the sight of God. No? So unahin muna natin dito yung mga balo na may kamag-anak, yung muna ang tumulong sa kanila. No? Dahil siyempre, mga kamag-anak nila yon. So, yan yung natural. At kahit nga di mananampalataya naman, ganun yan. No? Siyempre, sabi nga nila, blood is thicker than water. No? Ang tinutulungan nila, yung kadugo nila muna. No? So, kahit sa mundo. Now, there are different, aminin natin, there are so many different reasons kung bakit mahirap ang mga tao. Maraming dahilan. At marami ring forms or uri ang kahirapan. So, yung ating assistance should fit the context or the specific condition nung ating tinutulungan. No, hindi naman ito yung parang isang uniform way, ito lang yung pagtulong natin, kundi yung pagtulong natin, meron din yang parang case to case, no? Case to case. So, kahit sa mundo, nare-recognize ito. No, meron tinatawag na, and this is from a website in the UK, na multidimensional poverty. Ang tawag nila diyan, poverty as experienced as an experience of overlapping deprivations. Kasi iba-iba yung kawalan natin. Hindi pare-pareho. Hindi ko mawala kang pera, yun na yun. No, maring may pera ka, pero meron kang nararanasang some kind of poverty o kahirapan. An example nito, sabi nila, yung mga nag-aaral nito, hindi naman ako expert dito, but ito rin ang ginagamit ngayon, I think, ng ating NEDA. Sayang wala si Irene, yung pagtingin sa poverty in its multidimensional form. Poor health, malnourishment, lack of clean water, electricity, little schooling, or unemployment. So lahat ito ay pwedeng uri ng kahirapan. No? Kahit meron kang pera, kahit kumakain ka, pero wala ka namang tubig, wala kang access sa kuryente, maaring in that sense, mahirap ka doon dahil wala kang access doon. Parang yun ang ibig sabihin. And so sa Pilipinas, ito yung ating ito yung profile ng kahirapan natin. No? So meron diyang child mortality, namamatay bata pa, years of schooling, 2.9%. So ito yung mga nakakaranas ng ganitong uri ng kahirapan. At imagine, pinakamataas pa pala dyan, cooking fuel. Marami tayong kababayan na walang access sa pagluluto. Yung cooking fuel. Siguro gumagamit na lang sila ng firewood, panggatong, wala kasi silang access. So marami yan. So depende sa sitwasyon, again, ang point ko lang dito, depende sa pangangailangan, ite-tailor natin yung ating tulong kasi hindi nga yan parang pera lang. Ito, bigyan mo ng pera, mahirap kasi. Kundi tingnan natin, ano ba talaga yung pangangailangan nung ating tinutulungan. Okay, so sa Old Testament, meron ding principle na pinakita tungkol sa pagtulong. So, pag-aani sa Leviticus 19 to, yan ang binabasa natin. When you reap the harvest of your land, you shall not reap your field right up to its edge. Neither shall you gather the gleanings after your harvest. So pag daw mo, 'di ba, kunwari rectangle or square yung ating farm, Ngayon kasi dahil sa mga machineries, pag nag-ani yung machine, talaga sagad na sagad, Kumbaga sat-sat, walang matitira, Pero nung panahon nila, sinasadya nilang yung nasa tabi ay hindi nila sinasat-sat, sinasagad. Talaga nagiiwan sila. Ang ganda ng principle, O kaya kunwari nag-aani sila ng mansanas, kung may mansanas man sila doon, o rambutan, hindi nila inuubos. Bakit? Kasi may mga mahihirap na, ang sabi diyan, and you shall not strip your vineyard bare, kahit na yung ubas, wag niyong sagad lahat ng prutas kunin niyo, neither shall you gather the fallen grapes, yung gleanings, doon sa verse 9, dito naman yung mga nahulog na ubas. Bakit?
you shall leave them for the poor and for the sojourner, excuse me, I am the Lord, your God. Sadya niyong iwanan. Napansinin nyo, hindi nila inani, tapos nung inani na nila, ibinigay nila, nasa salop na. No? Kundi anong gusto nila? Gusto nila magtrabaho rin yung mahirap. Di ba? At ito yung ginawa ni Ruth, yung sa aklat ni Ruth, ano? Nung sa farm ni Boaz. Di ba? Nagtatrabaho rin siya. So, hindi ito dole out. No? Kundi, eto, meron ditong natira. Kung talagang kulang kayo, magtrabaho rin kayo, anihin nyo. No? Hindi yung aanihin ko para sa'yo, eto na yung pera. Punta ka na sa Jollibee. Di ba? Hindi ganun. No? Kundi ikaw mismo mag-ani. At kaya si Ruth, maghapon, nagtatrabaho din. So, the poor have to work. Yun nga, to glean. Ano? And yan din ang sabi ni Paul sa New Testament. For even we were with you, we would give you this command. If anyone is not willing to work, let him not eat. No? Ang bigat, ano? Diretso ang pagkasabi ni Paul. For we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, not busybodies, but busybodies. Siguro, darating na ang Panginoon. Ayan na, malapit na. Huwag na tayo magtrabaho, mag-resign na tayo. At dito na lang tayo maghintay. Anyway, may mga kapatiran naman tayo. Pag gutom tayo, punta na lang tayo sa bahay ni kapatid, kakain tayo. Di ba? Sabi ni Pablo, teka. Time out. Time out. No, yung mga unang-una sabi niya, hindi pa naman talaga wala ang Panginoon, di ba? Sa unang sulat niya, no, sa mga taga Thessalonica. Now such persons we command and encourage in the Lord Jesus Christ to do their work quietly and to earn their own living, no? So again, ang ganda ng balanse, no? Di ba? Pinakita natin, tutulong tayo, marami naghihirap, dapat generous tayo, pero hindi naman natin kinukonsinte yung katamaran, no? At ating tinitiyak na nagsisikap din ang bawat isa. Okay, so love to others should motivate us. Mahalaga yung motivation natin dito. Kasi sinabi na ni Pablo sa 1 Corinthians 13, verse 3, if I give away all I have, binigay na lahat. And if I deliver up my body to be burned, the very greatest, sacrifice. But have not love, I gain nothing. So hindi ito yung basta ka tumulong, okay na, kundi sana meron kang pag-ibig, meron kang genuine love, kaya tayo mag-i-extend ng tulong. And this, again, should start in our local church, sa ating loob ng iglesia natin. Napag-aralan natin ito. Again, si Brother John, nangaral sa Acts 4, and there was not a needy person among them, doon sa unang primitive church. For as many as were owners of land or houses sold them and brought them the proceeds of what was sold and laid it. Pansinin nyo, pinadaan sa iglesia ito. Hindi sila mismo pinamigay nila, Kasi in short, merong process o merong orderliness ito. And it was distributed to each as any had need. So yung mga church leaders, siguro sa ating kapanahunan, mga deacons natin, andyan sila. So, kaya mainam na doon natin padaanin. Again, hindi naman lahat. Merong mga panahon na diretso natin tumutulong tayo dahil mas malapit tayo o kilala natin. Pero in general, maganda na papadaan yan sa church para systematic ang distribution. And so, yung mga church leaders natin, sila yung mga stewards. Lalo na nga yung mga deacons natin when it comes to the benevolence of the church. Yung funds na kinukolekta natin para tumulong, sila ang nag-a-administer nito. And so, as we prosper, mga kapatid, we should consider supporting yung local church, foreign missions. Dapat kasama yan sa radar natin na balang araw, meron tayong desire. Sana kung loloobin ng Panginoon, pagpapalain niya ako, ay makatulong din ako sa gawain ng iglesia, even wider concerns like ito ngang missions. Again, yan yung isa nating dream na ngayon naman, medyo tumutulong tayong konti kay missionary Mark Aksay. Pero, di ba, isa rin sa mga ambition natin or desire, prayer natin ay makaambag din tayo sa mas malawak na gawain ng ating Panginoon. And so, kapatid, in summary, dito nakita natin, God has provided for us, for our needs, and more. And more. Para karamihan sa atin, marami sa atin, if not a great majority of us, ay merong pang sobra.
ang binigay ng Panginoon. Hindi eksaktong-sakto. Meron sobra, no? At nakita natin kanina na we should look for opportunities to help those in need, no? Tayo ang means para maabot o matulungan yung mga nangangailangan sa pamamagitan natin. Yan ang normal work of the Lord sa ating kalagitnaan. And also to support the ministries of the church, no? Hindi uunlad, hindi uusad, no? Hindi mag-a-advance ang gawain ng Panginoon kung wala yung generous support ng mga members ng isang iglesia. Again, ang ating pastoral concern, just to go back to that point, is marami tayong mga kabataan ngayon, nagsisimula ang inyong mga careers, mga estudyante, magtatrabaho kayo, hindi tayo sa nangangailangan tayo ng pera o pinipilit natin magbigay ang members. Actually, kabaliktaran, we are so blessed by the generosity of TBC members, pero gusto nating ihanda yung future generation na mas maging wise sa paggamit ng pera or mga resources na ipinagkatiwala ng Panginoon sa inyo at ipagkakatiwala pa as you grow and advance in your work, businesses, and careers na, again, sa ngayon, nakikita namin na mukhang ito ang paggalaw ng Panginoon, no, sa mga iglesia na kagaya natin, maraming mga kabataan within the congregation. So, yun yung hamon natin, lalo sa mga kabataan, to be faithful, to be prayerful, na gamitin sila ng Panginoon sa ministry of giving, helping the poor, helping the work or supporting the work of the ministry, that we may count it a privilege and in fact even to beg, no, to be part of the ministry na makakatulong tayo sa gawain ng Panginoon. And so I think that's our last slide, no? Yan yung ating reference as usual, no? Kay Randy Alcorn, magandang basahin ito, maikli lang. Hindi, maikli yung chapter pero isang libro din siya. Yan. So, okay, that ends up our lesson. Meron tayong ilang about 10 minutes. Kung meron tayong mga katanungan, mga kapatid, this is the time. Okay, comments, karanasan. Gusto natin yan. Dito sa kabila, si Brother Jess. Brother? First, thank you, Pastor, sa napakagandang lesson. Na-enlighten talaga ako dun sa napakaraming mga insights na na-share mo sa amin. Siguro question lang, Pas, with regards sa church, no? Since lahat naman tayo, we respectfully have different views in terms of finances. So, may mga kapatiran na naniniwala na ang church funds are intended exclusively sa iglesia, sa mga members ng church. Meron ding naniniwala na iba na the funds can also be used for others who are in need na hindi membro ng iglesia. In your own position, Pas, given na yung helping the poor, nakikita natin na nag-allocate talaga ng budget itong church sa mga poor, even the Old Testament. What are your thoughts about sa atin, ministry natin? Meron po ba kayong nakikitang parang someday makagawa tayo ng ministry para sa poor, maka-allocate tayo ng funds, or what are your thoughts on that matter? Yes, so again, in general, yung ating funds, usually nakukolekta natin, no? Every Sunday meron tayong tithes and offerings. I believe this is primarily for the church ministry, ano? Ito yung ginagamit natin para sa church. Pero every year, meron tayong planning, budget and planning, nag-allocate tayo ng certain percent for benevolence. So ito yung ginagamit natin pag may nangangailangan, may emergency, nagagamit natin ito. But at the same time, pansinin natin na marami rin mga churches na talagang merong specific programs para matulungan ang mga mahihirap. Siguro magandang halimbawa in history is yung mga orphanages, brother, no? Na si Spurgeon, kilala siya dyan. I think si Whitefield, George Whitefield, no, meron siyang orphanages sa Amerika noon, part of their missions work. And dito sa ating bansa, of course, alam natin ang CRBC is of course ano tawag dito sa kanilang Compassion Ministries, no? CCM. So meron silang ministry, again, helping the poor. So I think pwede nating pag-usapan yan. Kung talagang mabiyayaan tayo ng Panginoon, pwede rin tayong magkaroon ng ganong ministry as part of our work, no? Pero yun nga, we have to be very careful kasi ang mahirap sa ganitong mga ministries, brother, as many of you are aware, pwede tayong, kumbaga, yung agenda natin ma-shift, no?
doon sa social, sabihin nating concerns, no? Parang maging church tayo na puro na lang ang ating concern ay yung physical needs, material needs, at makaligtaan na natin yung spiritual needs. So, ang church is primarily for the spiritual feeding and nourishment and ministry. So kaya kailangan tayong maging maingat sa pag-engage, no, doon sa mga ganong ministries. And then finally, individually as members of the church, dito tayo talaga nagtutulungan sa isa't isa. Not necessarily through a formal yung project sa church, pero kasi yung mga pangangailangan, marami diyan, mga emergency, unexpected, no. Siyempre mga biglaan 'yan. So dito talaga makikita yung ating pagtutulungan as a church. Pag tayo willing tumulong, halimbawa may nagkasakit, na ospital, ganon, may pangangailangan, diyan talaga tayo nakakapag-mobilize ng resources, no? Based sa history natin, no, sa church. Okay. Yeah. I think meron tayo dito 1, 2, 3, ano? Simulan natin dito kay Sister Heidi, Sister Esther, Brother Manolo doon. I think meron pa raro diyan. Sige, pakabigay natin yung microphone diyan. Sister. Thank you po, Pastor, sa lesson. So, yung in relation dun kay Jess, so, as an individual Christian, so parang I believe na halimbawa, may pumunta sa bahay mo, and then hindi naman Christian, hindi naman member ng church. Pwede rin nating isipin na yung taong yun ay ipinadala ng Lord. Kasi lahat naman na nangyayari is control ng Panginoon. So, pinadala siya ng Panginoon, and then kung meron ka naman na pwedeng itulong. So parang ganun. Pero ginagawa ko naman, kasi nga may sukay kami ni Lani, laging napunta sa bahay. Pero bago ko yung bigyan, ay di, yung mga pumupunta, parang sineshiran ko muna ng gospel. And then pag time na, kasi pag pupunta na naman, so, sige, di bago ko kita tulungan, ay di tayo muna yung mag-Bible study. Ay, yung ganun. Okay. So, parang captive. So, talagang siya na may nakikinig. So, yung pagtulong sa mga kasi we must help, that's the Galatians yan, we must do good to all men, to all people, especially to those who belong. So, hindi naman ibig sabihin ay sa atin lang tayo tutulong, Pwede tayong tumulong talaga. At napakaganda ng example na pinakita ni Sister Heidi, habang tumutulong tayo, nakapagbigay pa tayo ng tracts or gospel, even Bible study, pwede naman gawin natin yan. So again, hindi confined sa ating family, sa ating church. Talagang hanggat maaari, tumulong tayo even sa wider society. Esther, Manolo, and then Brother Marlon ba dito? Marvin? Yeah. Marvin? Yeah. Ay, thank you, Pastor. Share ko lang kasi galing din po kaming CRBC. So, may experience kami dun sa CCM ministry. Tapos, yung isa nilang activities, yung weekly na tinatawag na drop-in center. Yung mga street people around Cubao, pumupunta doon, may Bible study, tapos may pakain. Tapos, nagpa-participate kami doon. Nung una, parang, wow, very inspiring, ganyan. Tapos, parang medyo natauhan ako kasi nalaman ko na yung mga street people na uma-attend doon, kinakarir pala nila yung mga parang feeding centers. So parang sila every week, meron silang pinupuntahan. I see. And then, napupuntahan para doon sila kakain. Tapos yung iba doon, mga choosy pa sa pagkain. May mga ganun po. So parang maganda po yung tinuro nyo kanina na yung you need to work also para parang hindi ka mabubuhay lang sa dole out. So napakaganda po nung lesson na yun from the Bible, and syempre it's also a means for us na para ma-minister din dun sa mga street people na unbelievers. Right. Thank you for sharing that, kasi napakaganda ng mga ganong karanasan. Kasi kumbaga marami na nasunog sa ganyang mga ministry yung mga churches. Kaya kailangan kung pag-venture tayo doon, maganda yung mga ganong karanasan, maging maingat tayo para hindi samantalahin, at hindi naman ma-hijack yung magandang layunin natin ng kagayangan nito, Kumbaga, nila, they found a way to game the system, ganun pala. Meron doon feeding, bukas doon naman tayo, sa makalawa doon tayo, paikot-ikot sila, nakikinig palagi ng Bible, pero basically, hindi sila tatrabaho. So they found a way nga to to take advantage of the system. Brad. Pastor, mag-ano lang ako ng kaunting ang pinag-uusapan natin ay sa church
para pwede bang sa pangkalahatan na lang? Kasi yun sa kung ano yun natin, may kinalaman, malaki kinalaman ng gobyerno. Sabihin natin maganda yung maging masipag ka, maging maayos ka. Yeah. Pero kung ang gobyerno ay wala namang may ibigay na, sabihin natin masipag ka, Yeah. kulang na kulang yung trabaho ibinibigay. At pagkatapos sa side ko na rin ng kaunti, kasi mahilig akong makinig ng balita, Oo. kung may katotohanan yung mga nangyayari sa atin sa gobyerno, bakit yung ating mga vice president pa naman, nangungurakot na malaki kung totoo. Malaki yung kinalaman sa ano natin, lalo na sa mahirap, yung pag-ano ng mga trabaho, ay kung nilustay nila, nakukuha ng pera yung gobyerno. Yeah. Ang totoo, pero hindi ko sinasabi, kasi hindi ko naman kilala si Sara Duterte, mga Duterte. Yeah. Malaki ang kinalaman nila sa paghihirap ng mga tao, Pilipino, kasi nga, ninanakaw nila kung totoo yun. Tapos, malaki pa rin ang kinalaman nila, pinapatay pa rin nila yung tao. Kasi papasok din sa sabungero. Yun lang, Pastor. Okay. Well, Hindi kinalaman yung gobyerno. oo nga. Definitely, may kinalaman ng gobyerno no, sa kahirapan. Ito yung tinatawag na systemic. No, kasi pwede kang tumulong isa-isa, kumbaga tingi-tingi. Pero meron mga systemic na, kunwari, nakaugat sa isang pulisiya o isang batas. So, pag ganun, so iba-iba, kaya nga iba-iba yung dimension, no? Pwede tayong tumulong sa tingi-tingi, yan, mga nangangailangan individually, pero may mga iba sa atin, baka ang calling natin mag-advocate or maging isa kagaya ni Wilberforce, yan yung magandang example. Merong societal, yung systemic, yung sa mga slaves, sa mga alipin. So, kailangan pulisiya ang kapalit niyan, so medyo mabigat na larangan yon. No, so brother, tama ka, yung policies pwede o kaya batas and even corruption, etc. Pwedeng ito yung mga tinatawag na underlying cause of poverty. Yung hindi ma-solve kasi merong mga structural, political, governance. So mahabang kwentuhan to. Maghapon na kailangan natin, brother. So isa na lang. 10 o'clock na kasi. Last question dito. Sorry, no? Tapusin na natin. Brother, Marvin. Meron, Brad? Tatanong ko lang po yung about po. Medyo may conflicting feeling po kasi ako about sa pagtulong. Halimbawa po, specifically po halimbawa po, meron pong bata na Okay. na syempre po, ang idea po Yan. yung sa ano po natin, sa batas po natin, meron po kasi anti-mendicancy law. Yeah. Apo na pinoprohibit po tayo na magbigay po sa mga sa mga namamalimos. Tapos pangatlo po, yung pa po yung subconscious feeling ko pa po na baka kung saan gamitin po kasi may mga instances po na ginagamit po sa vices po yung napapalimos po ng mga bata. Ano po yung tama magandang ano po doon? Paano siya i-arrest yung ganong conflict? So tama yung mga sinabi ni brother, no? Ang daming mga unknown sa pagtulong. At saka isa pa, maliit lang naman yung binibigay natin usually, kalimitan yon para lang ma-assuage or mapayapa yung konsensya natin. So, tas di pa natin alam kung saan gagamitin. Tapos ang isa pang pananaw dyan, pag sinuport mo yon, titingnan mo rin yung tinatawag nasa mga economists natin dito, yung incentives. Pag in-incentivize mo yung gawain na yon, kunwari, meron dong isang namamalimos, para mo na rin sinabi, pumunta pa kayo rito, mamalimos din kayo. Kasi, siyempre, kakalat yung balita na pwede kang kumita sa papamalimos. Kaya pag inanalyze mo yung lahat na yon, ako in general, hindi ako talaga nagbibigay sa ganon. Kasi nga, konting-konti yon, barya lang, then you incentivize pa yung ganong uri ng mendicancy, dole-out mentality. Pero yun talagang mga gusto mong tulungan, usually malaki yun. Malaki ang amount yun. Tapos hindi ka naman doon tumutulong. Parang baligtad, ano? For me, hindi ko to isusupport itong ganitong, at dito, pag minsan, iba ang aming opinion ni Sister Heidi, ha? So, I'm not dogmatic na pag nagbigay tayo, baka mahuli tayo ni pastor, nagbibigay tayo. May makarinig, sama naman ng pastor na yun. Nagbibigay na, tinatago pa ng member. Huwag niyong ma-misinterpret ito. Ano? Settle this in your own conscience. Because of those reasons, brother, and because of, I don't want to incentivize yung ganong uri ng mendicancy and dole-out approach, I would rather na magbigay na talagang mas malaki doon sa talagang nangangailangan kaysa doon sa hindi ko sigurado na baka kung saan lang gamitin. But so take it or leave it. I leave it to you. And with that, siguro mga kapatid, lampas na tayong 10. Let's close in prayer, no? At manalangin na tayo. O Panginoon namin Diyos, tunay nga na
We have to wrestle with our conscience as you prosper us by your grace, kung paano namin na ipapakita at ipapahayag ang pag-ibig namin una sa lahat sa bawat isa bilang magkakapatid at maging sa lahat ng mga tao as you have commanded, love others as we love ourselves. At dalangin namin, mapakita namin ito by our generous giving and sharing sa bawat isa at maging magandang halimbawa kami sa bagay na ito. Maging sa amin pong mga kapatiran at mga iglesia, pagpalain niyo po ang patuloy na panambahan sa umagang ito hanggang mamayang hapon sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.